Ang pinaka-heartbreaking talaga is nung wala ka pang sakit, marami kang time. Marami akong nagagawa, nakakapagbuhat ako ng mabibigat, nakakatagal ako sa trabaho ko. Ngayon, talagang titigil ang mundo mo kasi kinalahati na ng dialysis yung oras ng buhay mo. Ako si Kyle Terence Sabanto, 26 years old, 3 taon na nagda-dialysis at sa ngayon, ako ay isang freelance photographer, editor, and isa ring content creator na nagre-raise ng awareness about sa sakit sa bato. Ang diagnosis sa akin ng doktor is yung pinakalasot na stage ng chronic kidney disease, which is chronic kidney disease stage 5. Noon, talagang busy akong tao. Ako ay isang dancer, raketerong photographer, madalas nasa event. Then yun, nung time na yun, 2023, may mga symptoms na akong nararamdaman na hindi mo aakalain sakit sa bato na pala. Pinupulikat ako gabi-gabi, mabilis akong mapagod. So yun, kasagsagan ng buhay ko na inaabot yung pangarap. Doon ko unang naramdaman yung napapadalas na yung pagsuka ko na hindi mo maintindihan kung bakit ka nasusuka. Nung time na yun, kami yung tipo na hindi agad magpapa-check up. Hanggat kaya pa, hanggat parang wala pa namang matinding nararamdaman. Go lang sa buhay. Pero may isang beses na isang gabi, parang sobrang hina ko na. Then yun, dumiretso na kami dun sa nephrologist. Chinek ulit yung dugo ko. Sobrang taas na ng creatinine ko. Yung ibang tao, 500 pa lang, need ng i-dialysis. Ako, ang creatinine ko nun, 4,300 na. After kong ma-confine nun, kinaumagahan, dinialysis na ako. So, ang pinaka-lifestyle ko kasi talaga dati, focus lang ako sa goal. Focus lang ako sa pangarap ko na hindi ko na iniisip kung ano yung mga kinakain at iniinom. Kung ano yung nandyan na pagkain, kung ano yung andyan na inumin, kung ano yung madaling kainin. Lahat ng maiisip mong instant na pagkain, kinakain ko yun. Sa ngayon, ang routine ko po tuwing may dialysis, 8 a.m. pa lang nagpe-prepare na ako. Kakain ako dito, maliligo, magpe-prepare. Then, actually, yung papunta sa dialysis center namin is 30 to 45 minutes ang biyahe. Nagmumotor lang ako papuntang dialysis. Pagdating sa dialysis, 4 hours yung session. Tutusukan muna ako na pinapahiram nila ako ng lamesa na habang nakatusok na to, isang kamay ko nagtatrabaho. Before, nung bago-bago pa lang ako, nung medyo mahina pa ako, kasama ko si Mami. Nagko-commute kami papunta doon. Ngayon, kayang-kaya ko na. Bukod sa kaya ko na rin talaga, minsan ko rin nabanggit kay Mami na, Mami, parang ayaw kong maging inutil na lang. Ganun yung word na naisip ko kasi ganun yung naiisip ko para sa sarili ko. Ayaw kong yung totally aasa na lang sa kanila. Gusto ko may magawa rin ako para sa sarili ko. Yun naman yung thankful ako kay Kyle kasi naiintindihan niya yung sitwasyon na, oo, kung pwede nga lang, pag nakikita ko siya nahihirapan, ako na lang kaya yung hihinga para sa kanya. Ako na yung lulunok ng pagkain para sa kanya. Kaya lang, yung kidney ko, hindi ko pwedeng ibigay kasi hindi kami pwedeng magkasabay na nakaratay. Hindi kakayanin. Naiintindihan naman niya yung sitwasyon na yun. Bali, dito po kasi sa amin, wala akong donor talaga. Mami ko may heart problem. Yung tatay ko, hindi ko naman ka-blood type. Kailangan kasi ka-blood type. Pero, pasalamat pa rin po ako sa lola ko kay Mami kasi dahil sa kanila nakapag-asikaso ako sa cadaver. Yun yung mga nabe-brain dead na tao na willing yung pamilya na i-donate yung organs ng kapamilya nilang na brain dead.
andun ako ngayon nakapila. Pero in the long run kasi, habang paulit-ulit na lang yung nangyayari sa buhay mo, dyan papasok yung depression talaga. Isipin mo, may times na mahina yung katawan mo, tapos yung 3 araw pa sa isang linggo mo, hindi mo na magagamit kasi gagamitin mo siya sa dialysis. So yun, minsan pala may community ako ng kabataang nagda-dialysis. Minsan, yun din ang way ko ng pag-handle sa depression. Pupunta ako sa kanila, may meet up kami, yun. Kwentuhan. So yun, maganda rin na may nakakahalubilo ka na katulad mo ng kalagayan. Ako po si Reynaldo S. Abacan Jr., isang 35 years old at diagnosed with chronic kidney disease secondary to glomerulonephritis. Ako po ay isang 14 years hemodialysis patient. Yung organization naming Dialysis PH Support Group Incorporated, nabuo ito noong 2016 na. So, 6 years na ako sa dialysis na. Kasi napuna ko, pag bago ka sa dialysis, karamihan wala talagang kaalam-alam tungkol sa chronic kidney disease. Hindi mo alam kung ano yung tungkol sa hemodialysis treatment. So, dun ko naisip na kailangan ng support group kung makakapagbahagi ng mga impormasyon para malaman mo yung kung ano ba yung chronic kidney disease, kasi yung tamang impormasyon, yun yung pinakamabisang gamot para sa malubhang karamdaman. Ang message lang natin, suportahan natin ng isa't isa dahil ito po ay para sa ating lahat din, para rin sa future ng mga anak natin, mga kababayan natin, lalo na mahina yung bansa natin pagdating pa sa prevention. Yun ang wala pa tayo talagang concrete na solusyon. Siguro, sana magkaroon na lang tayo ng programa na mas maging aware yung mga tao, lalo na yung mga kabataan tungkol sa sakit na to. Isa na yung front of pack label na magiging malaking tulong para maging gabay sa mga kababayan natin, mabantayan yung kalusugan nila. Kasi minsan sa sobrang busy ng tao, napapabayaan na nila yung health nila eh. So yung front of pack labeling or FOPL, ito ay type of nutrition labeling as opposed to nutrition facts. Ang front of pack labeling ay makikita sa harapan ng packaging. Ang mga consumers natin, hindi naman lahat kasi have high educational attainment na madali na naintindihan yung mga technical information like nutrients, serving size, mga ganun. And another reason, possible reason is that yung mga consumers natin kasi sila, very busy. So, they don't have much time to look at the nutrition facts. Kasi ang FOPL, it is nutrition education tool. So, pinapakita nito yung nutritional content ng isang produkto easily. No? So, kung ang consumer, alam niya kung ano ang nutritional content ng isang produkto, mas nakakatulong sa kanya para magkaroon ng informed choice. So, mapipili niya kung ano yung produkto na healthy at kung ano naman yung mga produkto na kailangan niyang iwasan kasi ito ay mataas sa mga nutrients of concern kagaya ng asin, asukal, saka fat. Kung may food warning label na, o siguro may isip ko, ay napapadalas na ako, ay maalat nga pala to. So yun, sa tingin ko, hindi mapoprogress o siguro hindi ako magkakasakit. Mas mapapaisip talaga ako ng mga panahon na yun kung may food warning label na. Kahit naman kayo, kahit isipin nyo, ganito ang buhay mo, talagang titigil ang mundo mo kasi yung iniisip mong noon na tuloy lang sa pag-abot ng pangarap, ngayon, matitigil yung parang pagpatuloy na yun dahil yung oras mo sa buong buhay mo ay mahahati na at ilalaan mo na sa dialysis. Siyempre, pinaka-goal ko is yung pangarap din ng karamihan, magkaroon ng magandang buhay kasama ang binuo mong pamilya. Sa panahon kasi ngayon, once na may ganito kang sakit, pwede ka naman bumuo ng pamilya pero sobrang hirap. Pangarap ko rin naman na maging director sa mga malalaking bagay. And yun, pangarap ko rin na mapalawak yung skills ko, yung
kaalaman ko sa mga bagay na ginagawa ko. Ika nga nila, nasa huli ang pagsisisi. Sana, iniisip ko na habang inaabot ko yung pangarap ko dati, iniisip ko rin sana yung kalusugan ko,